Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At upon using natin itong ating barako. So, may napansin ako dito nung bago ko ito buuin. Yung clutch housing niya ay may kunting alog na. So, sinalpa ko pa rin kasi iniisip ko na baka hindi naman siya umingay. Hindi siya magkaroon ng noisy during under ng makina natin. Pero napansin natin nitong mga huling araw na gamit natin ay talagang maingay siya. May noisy talaga siya. Kumakalakalampag. Tapos yung clutch niya kapag malamig may lagapak. So papalitan rin natin siya ng clutch spring. Bago na kasi ang clutch lining niya eh. Clutch spring papalitan natin, din papalitan natin ng bagong rivet. Ayan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So ito na mga karita, buksan na natin. Ito yung problema talaga niya. Ayan. Kaya maingay. So i-re-rivet natin ng panibago. I-expand natin yung spring niya para ma-refresh. Tayong panibagong problema mga kaduit, hindi natin napansin to. Grabe, alog na alog oh. Kaya pala maingay. So bibili tayo ng bushing dito. Bungi na pala oh. Ayan oh. Bili na lang bago pala. Ito pala yung nabungi. Malaking problema mga kaduit. Oh, bingaw pala to. Papalitan natin ng bagong. Kasi bingaw. Ito pala yon. Ang iniisip ko yung clutch housing natin yung may bingaw. Ito pala.
So, okay na mga kadawit, oh. Wala nang kakalog-kalog ngayon yan. Manip. Oh. So, dati kasi ang lakas ang alog eh. Wala na. Wala nang kapalag-palag ngayon. Oh. So, ganun lang, magpalit ng rivet mga kadawit. Gagrinderin nyo lang yung mga ulo pag ito alog na. Tapos, i-expand nyo lang yung mga spring. Gumamit ako ng Sinsil. Sana ba yung Sinsil ko? Ito, gumamit ako nito. In-expand ko yung mga siwang ng spring para humaba. Tapos, sumikip dito para hindi siya gumalaw. See? Wala nang kagalaw-galaw. A few days later. Mga kadawit, yung in-order natin mga pyesa na ikakabit natin. So, ito yung nabungi natin last time. Ayan, yung nagkukos ng ingay. Bungi, tapos malog. So, ngayon, bumili tayo ng bago. Ito na yung bago natin. Ayan. Tapos, yung clutch spring natin, yung sinukat natin ay pangit. Hindi pangit, maskip. Hindi siya magkasya. So, ginawa natin, mag-order tayo ng pan-TMX kasi siya yung pan-TMX talagang swak. Ito yung pan-TMX natin, dalawa. So, ang pagkakaiba niya, laki. Tapos, ito naman yung kanyang urig. Lamang siya ng almost 1 turn. Tapos hindi naman nagpapanglayo yung diameter niya. Malaki lang konti yung diameter nito, pero swak naman yan. Ayan, ito yung ating ikakabit. Tapos bumili na rin tayo ng bagong gasket apple. Ayan. So kabit na natin. So ito na mga kadawit. Ikabit na natin. Kabit na natin. So, din rin ulit natin to dahil papalitan natin ng bagong idle gear at saka yung ating clutch housing, yung clutch basket natin, niribit natin ng bago. So, ito na yung ating bagong idle gear. So, itong may umbok, ito sa loob. So, medyo masikip na siya ipasok, pero may play pa naman yan ng konti. Hindi naman siya talaga sobrang sikip na sikip. May konting play, oh. Tapos, lagay niya yung circlip niya, yung lock. Yan, kailangan may ganito kayo. Huwag niyo masyadong ipakabuka kasi lalaki yung buka niya eh. Kailangan pit na pit pa rin siya dyan. Hindi tatalsik. Okay. Tapos lagay natin tong clutch housing. Kailangan wala yung play dito mga kadawit. Yung kanyang lock. Ayan. Tapos itong kanyang hub, clutch hub. And then washer. Padapa yung washer mga katwit. Tapos 22mm na socket ang panghigpit. Okay. Tapos lagay na natin yung clutch. Sa clutch lining mga kadit, walang baliktaran yan.
Walang problema yan sa clutch lining, kahit saan ang harap. Ayan, clutch muna, tapos clutch plate. Yung clutch plate medyo may tala sa labas, yung walang tala sa loob. Ayan, palabas yung may talas. Ayan, tapos clutch. So binasa ulit natin na langis kasi 1 week tong nakatingga eh. Clutch plate, palabas yung talas. Clutch, 5 clutch to mga kadawit. Clutch plate, clutch, clutch plate. So ang pinakahuli natin ay clutch. Ayan, pinakahuli clutch, kasi ito yung tatama doon sa ating clutch hub cover. So ito naman yung ating clutch hub cover, clutch hub. Yan, so yung pinaka clutch release nya, ito ay pabaliktad. Yan, pasuot. Yung sa mga decambio kasi patusok yan eh. So ito naman pasuot. So kabit na natin to. So magandaan sa mga Japan brand mga kadito, walang tama oh. Tagal na nito, since maging motor ito, made in Japan oh. Ayan oh, made in Japan. Since maging motor ito na talaga yung clutch housing niya mga kadito, clutch hub. So ilalagay lang natin dalawang urig na stock spring, tapos dalawang pang Honda. Ayan, so ito yung original niya, yung stock niya medyo maiksi. So dito natin ilalagay magkatapat, dapat laging magkatapat. Ayan, tapos yung ilalagay natin pang Honda, ayan, ilalagay natin magkatapat din. Ayan o. Tapos saka natin higpitan. Tapos yung higpit nyo kailangan balance din para hindi siya unbalance sa kain ng clutch lining. Sasagad naman niya, mararamdaman nyo naman sasagad siya. So meaning hanggang dun yung tamang higpit. Ayun o, sumagad na siya. So meaning yun yung tamang higpit. Kailangan ma-reach nyo yung tamang yun. Yung pinaka stopper ng bolt natin. Tapos higpitan nyo na lang ng tamang higpit. So ito naman hindi kailangan sobrang higpit na higpit. Pwedeng kamay-kamay nyo rin lang to. Gamit lang kayo ng basahan dyan. Ito, kalsuhan nyo lang ito ng basahan para hindi siya gumalaw. Ayan. Hindi yung alalay na higpit lang, huwag yung sobrang higpit na akala may lulustro din yun. Alalay na higpit lang. Kusa naman siya mag-i-stop mga kadit. Pag yung persa nyo na halos hindi nyo na mapihit ng tamang lakas nyo lang, yun na yun. Okay, so wala na siyang kalog mga kaduito.
Wala nang kalog. Dati lakas ng alog niya pag ginan mo. Yan o, pag ginan niya mo lakas ng alog. Ngayon wala na. So sana masolve na natin yung ingay na naririnig natin. Pero malakas ang ano ko na yun talaga yun. Yung idle gear na basag at yung ating clutch housing na alog. So yun lang, nakabit na natin yung ating gasket at isasarado na natin yun. So ito trivia lang mga ka-Doit, tips lang. Kung magkakabit kayo ng bagong gasket, lagyan nyo ng ano, ng grasa magkabilaan para hindi siya dumikit, or kahit yung isang side lang para hindi siya dumikit. Ngayon pag once na nagbaklas ulit kayo, yung area na nilagay nyo ng grasa, yun yung matutuklap, kumbaga yun yung halimbawa nilagyan nyo katulad dito, yan nilagyan ko ng grasa ito. So meaning may iwan to sa makina kasi ito hindi didikit dito yung cover natin. Ang mangyayari pag baklas natin, nakadikit sa makina yung gasket natin, hindi mahahatak nung ating cover. So yun yung purpose dito mga ka-Doit. Kaya maganda maglagay ng grasa. At saka nangyayari din pag may grasa, maganda yung lapat ng ating gasket. Ayan, maganda ang lapat kasi parang nababasa, parang lumalambot siya. Alam niyo yung 2,000 na yun. Yan, trivia lang, trivia. Ito na mga ka-Doit, the moment of truth. Testing natin, testing. Ayan. So nawala naman yung something na ingay na ano mga ka-Doit, pero mayroon pa rin nalagapak mo. Oh, pansin nyo. Oh. Hindi pa rin nawala yung taguktok niya. Hindi ko malaman kung saan ang sira. Duda pa rin kasi ako dun sa bushing nung ano, yung bushing ng ating clutch housing, kasi medyo may alog siya. Medyo may alog na siya mga ka-Doit. So ang plano ko, ipapare-bushing ko. Tapos yung idle gear na nilagay natin kanina, medyo may alog rin. Hindi siya talaga masikip na masikip. So ano siya mga ka-Doit, hindi natin nakuha yung natanggal yung lagotok. May lagotok oh. Ayan oh. Oh. Tutok, parang tutok.
So hindi natin na-solve mga kaduyot. Ano tayo, plano ko babaklasin ko ulit at ating papa-rebushing yung ating clutch housing para maging mas maskip ng maganda yung lapat niya. Nawala yung parang something na noisy na naingay niya na parang manipis. Yun nga yung sa clutch housing na may play na, pero yung lagutok na gusto ko ring mawala, hindi siya nawala, parang lumalagapak-lagapak. So maaring yung clutch housing natin sa bushing, kapag ka napare-bushing natin tapos hindi pa rin nawala, ang may problema na dyan either sa pagkakaribor niya or yung ating sigunyal. Ayan, nalagutok-lagutok. So hindi na talaga ganun kaganda yung kondisyon ng lumang makina natin. Ayan, may karalgal na something noisy, something lagapak na kailangan nating i-solve para mas maganda. So soon ayusin natin yan at ating patatahimikin ng tahimik na tahimik, parang yung dating tunog ng makina niya. Susolve natin yan. Nandyan lang naman check pa natin kung alin pa yung pwede nating magawa para mawala yung ingay na yun. Okay, so thank you very much. God bless po sa inyo lahat. Thank you.